Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada nang naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 2025. Iato dyan mo sa inyo ang amay ng mga bareta. Mga baretang live mantabayanan sa mga kakamping radyo sa 99.9 WEB FM Kamsur sa Rinconada, 99.3 KM Kakampi Partido Area, siriman po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Nantabayanan makita via FB Live, halip po rin sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kaya barang ko si Ken Palma sa Larot Technical. Ako po si Jun Bernas, mahatod ka mga bareta, ngunyan! Kakampi Network News. Sa mga mainit na baratang ngunyan sa Radyo Nacional, kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nagpadala na sinaling surat sa Senado kung saan nakapanaman digdi na day maatindir ang mga gabinete o miyembro kang gabinete na ipinapod sa ikalawang pagdangog may koneksyon sa proseso kang pag-arestar kidating Presidente Rodrigo Duterte. Pero sigun kay Bersamin, masumid resindan ng panibagong surat sa Senado ngunya kasugma. May kadikit na revision sa naman subot sa surat alagan haros kaparehas manggiraray ang nakapanaman digdi. Sa lainot na pinadra kay Senate President Gis Escudero asin man kay Senadora Amy Marcos. Nakapanaman sa surat kang palasyo na day kay Puan ang liwat na pag-atindir sa investigasyon hunit na sa publiko na ni Senadora Amy Marcos ang mga detalles kan sa iyang investigasyon. Nagtubod pa ang palasyo Malacanang na may sagkuran ang executive privilege sa isyo hunit gabos na isyo na day sakop kani na diskutir na entero sa inot na pagdangog kan Senado. Tinanggal na mga tugang kan Judicial and Bar Council ang istriktong age requirement sa posisyon na Associate Justice o Chief Justice kang Korte Suprema. Sa Resolution Number GBC 01-2025, binaklas na kan GBC ang provision kang Rule 8, Section 1 kan JBC number 2020-01 dapit sa age requirement para mainganyar ang mas dakol na mag-apply sa posisyon bilang Associate Justice o Chief Justice kang Korte Suprema kan Pilipinas. Magkakaigwa kayo ng vacancy sa Supreme Court sa pagretiro ni Associate Justice Mario Lopez sa maabot na Hunyo 4 taon 2025 maging si Chief Justice Alexander Gismundo matatapos naman ang termino sa Nobyembre taon 2026. Ang mga miyembro kang hudikatura nagiretiro sa edad 70 anyos. Pinalabas sa Abril 14 kan JBC ang aplikasyon para man sa mga bakanting pwesto ni Lopez. Ang JBC, iyo ang constitutional body na nag-resibi, nagbubusisi asin iyo ang nagsusumitir sa Presidente ng Pilipinas kang rekomendasyon para sa posisyon sa Judiciary, Office of the Ombudsman, pati naman sa Legal Education Board. Alas 5:09 oras ngunyan, mientras tanto sa iba pang detalles ka mga bareta, inarok ang Palasyo Malacanang ang mga kapitalista na dagdagan pa ang saydang negosyo sa nasyon kasunod kang survey kan Business Expectation Survey o BES kang Bangko Sentral ng Pilipinas.
na nagpapahiling ni Masalangkaw na Confidence Index sa ikalawang kwartalikan 2025. Ipinahiling sa Best Survey na may mas mabaskog ang mga kumpanya na may pangkakabsa na Confidence Index na 45.5% halos sa 40.3% sa huling kwartalikan 2024. Sigun kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magayon na indikasyon ni hulita nahiling na nagdanakol ang nagtitiwala sa administrasyon asin nagtatagama ka sa idang kapitalista o magkapital din sa Pilipinas. Mamaigutan masubot nga administrasyon na gibuon ang gabos na makakaya taganing mamantinir ang status o mas lampas pa taganing mainganyar ang mas dakol na investor na magdegosyo asin magkapital digdi sa Pilipinas. Kakampi Network News. Alas 5:11 ang oras ngunyan. Pig-anunsar mga tugang kang Commission on Elections, Comelec na pupunanang i-deploy ang mga automated counting machines sa mabot na Abril 4. Sa kabilugan na bilang ka mga makina na 110,000 at 94,000 digdi ang mga ipapadara sa malibawang parte ka nasyon, mientras tantong ang 16,000 man na mga makina maging reserba o contingency machines. Sigun sa Comelec, sa bagay ni Chairman George Erwin Garcia, idiniploy ninda ang mga reserbang makina sa mga darakulang bilang ka mga botante. Apura pa kayan, magkakagwaman ang Comelec sa interong Pilipinas ning 110 na repair hubs na aning magpakaray tulos ka mga makina kung magkadiferensya sa katangaan kang eleksyon. Kada kung pa kani, gagamiton man kang komisyon ang 7,000 na mga Starlink satellites para sa mga harayong lugar na malidipisyal makasagap ng internet signal. Yan para masiguro na matatransmit tulos ang election results. Oras ko niya matugang alas 5:12 ng pag-aga. Ang tabiaran po at yan ang mga report magagalit sa mga pag-iniban niya sa luwas. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya itong yan, pinapandaman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang tropas militar in kaso dagos ng sakupong kan China ang Taiwan. Sa sayang pagbisita sa AFP Northern Luzon Command sa Tarlac, sinabi ni Browner, aranisa naman ang Northern Luzon sa Taiwan kaya dapat maghanda sa pagdidepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Ginibuli Browner ang pahayag matapos mag-kondisir na ang China ng military exercises sa Taipei na pinagdudahan parte ng planong pagsakop sa Taiwan na doon na kanisubot na pinaplanuhan. Sa sayang pagtaram sa tropas kang AP NOLCOM, sinabi ni Browner, preparado man ang pwersa militar ng Pilipinas na evacuar ang kinakarolang nasa 250,000 na mga OFW yung yaon sa Taiwan. Sigun pa kay Browner, responsibilidad kang pwersa militar na panginutan ang rescue operations in kaso nangyari ang worst case scenarios duman. Sinuko pa man si AP NOLCOM Chief Lieutenant General Fernil Boca as iba pa mga opisyal ka militar na maging preparado sa mga posibleng maging pangyayari. Matandaan sa pangbisita ni U.S. Defense Chief Pete Hegseth, ipinahayag kani napapakusugon pa ang pagpugol sa mga bayuninting aksyon kan China sa West Philippine Sea, depensa sa Indo-Pacific region asin maging sa Taiwan. Kakampi Network News. Pig-anunsar kan Philippine Coast Guard ang formal na panunumpa kasugma ni Rear Admiral Mitsil Silva Campo bilang pinakainot na babae na sumirakat sa ranggong 2-star general sa Philippine Coast Guard. Si Silva Campo na nginot na nagtapos sa kang Coast Guard Officer Course Class 1 Charlie Macagitaw. Pinakainot na babaeng 1-star general sa mga Coast Guard General Line Officers kanagtalikod na Oktubre taon 2021. Bago ang sayang appointment, nagserbi man siyang inot na babaeng Inspector General Internal Affairs Service
Coast Guard Adjutant, Commander kang Coast Guard Doctrine Development as in Research Command. Nagtapos siya ng Juris Doctor degree sa Corgiso College sa Digo City as in nakuhaan sa iyang Master of Science sa Maritime Affairs na eksperto sa Maritime Law and Policy halis sa World Maritime University sa Malmo, Sweden kan 2009. Nagbali man si Silva Campo sa mga international na programa sa pag-iinsayo sa Yokohama, Japan, asinman Australia. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 15 makalampas ang alas 5 ng pagkaaga. Aramon ta ko niyan makareport magkano sa mga pagriba sa luwas, tamang gastos ka mga nagkakandidato, pinagirumdum kan Commission on Election. Report haliki Michael Garcia. Iwag ka nagpagirumdum ang COMELEC sa syudad Kanaga na dapat ang gagastusun ka mga kandidato ngunya na pirilian digdi sa lokong syudad. Nanotaran ka na ang mga tarpaulin asin papilitos wala to, lalo na sa mga common poster areas asin private properties alagad. Limitado sana ang kantidad na dapat nagagastusun kansarong kandidato. Minaiba man ang rate depende kung independenteng kandidato o igwang partido politikal. Sa pahayag na election officer kay Naga, Attorney Michael Jr., ang sarong independent candidate pwede magastos ng 5 pesos kada botante. Matang ang may political party, 3 pesos per botante sana. Kung ang syudad Kanaga, igwang 121,733 na registered voter, ang sarong independent candidate, magastos sana ning hanggang 608,865 pesos, mantang ang nasa irarong kang partido politikal, hanggang 365,319 pesos sana. Dahil manda makalingaw na magsumite ng Statement of Contribution and Expenditures o SOSE, ganaman o daog ang kandidato. Dagdag na bareta sa Lado Lokal di po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, Animal Bite Center asin Pamplona Home Birthing Facility. Bukas na bakulang sa mga taga-Pamplona kundi sa mga pagtaraid na banwaan kani. Balit ang iyan hali kay Mike. Rabito Mike. Magkaliisan halos mag-apat na aldaw na paghanap sa saruga para sira na residente kana Barangay Balogo. Sabado ani na pasakaw Camarines Sur na nawara pasado alas 4 nin magahon kan aldaw ni na Sabado sa Kudgunian dahil panahiling kan sa ing mga partidaryos maging kan mga kabuhan kana Coast Guard pasakaw Sala yan detalis kan barita ni Mike. Kuya, si barita niya sa Pamplona. Balikan ta si Mike. Rabito Mike, go ahead. Blessing kana bago nga Pamplona Home Birthing Facility asin man Animal Bite Center dyan sa Barangay Tambo. Sabadoan kan Pamplona Camarines Sur na ginibo kana nagtalikod na simana piglinaw ngunyan ni Alkalde Architect Dennis Imperial nang nasambit ng mga establishmento ang bukas bako lang sa mga taga Pamplona kundi sa mga residentes kan pagtaraid na banwaan. Bukas siya sa bakulan siya sa mga taga Pamplona. Bukas siya sa iba-ibang tao outside Pamplona sa mga katayin ng mga banwaan. And then provided lang na inaayos ko kaya kang sanggunian, maagi makitang legislative measure para pagulayan si mga rates and kung paano magkababang ang proseso para makabit yung libre ng mga taga Pamplona. So magayon na parte kan naging mga pahayag ni Mayor Dennis Imperial kanini ang mahapot kan kakampi patrol dapit sa operasyon kang Pamplona Animal Bite Center asin man Pamplona Home Birthing Facility. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko niya matugal, 19 minutos makalampas ang oras na alas 5 ng pagkaaga. Balikan tali ba panditalis ka mga bareta ko niya sa Senado Nasyonal. Nakapagrestro na matugang ang Commission on Elections COMELEC ng 34 insidente ng vote buying as in vote stealing sa kasugmang pagkaaga. Big report ni COMELEC Commissioner Ernesto Ferdinand Baceda. Hari sa sinambit ang bilang
23 degree ang dapit sa pamabakal ng boto, mientras tantong ang 11 ang subot na naggamit ng pundo kan gobyerno sa pangampanya siliman ang pag-abuso sa mga social welfare program kan gobyerno. Bago pa man subot magpunang karampanyahan na nakaresibi ng Comelec din mga sumbong arog kang mga parafol ning sasakyan. Alagad mas ababa ang bilang na ini kumpara sa nairistro sa mga nakalis na eleksyon. Pasado sa report ang Metro Manila mga tugang, iyo ang sentro kang vote buying, alagad dahil pa madeterminaran kung kang Comelec o dahil pa madeterminaran kang Comelec kung ang rason kani tuyong talamak ang barkalan asin bintahan kang boto sa NCR o huli ta mas alertado man ang mga tao digdi kaya kadakol ang nagsusumbong. Mientras tanto, tinututukan pa man ka na Commission on Election o Comelec ang mga ibang paaging vote buying, arog kan digital vote buying asin mga e-wallet transaction. Igwa ng lead ang Philippine National Police sa pananambang sa election officer kang Commission on Elections sa Dato Odin Sinsuwat. Sabi kang komisyon, sa kumpirmasyon ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, may 4 na person of interest ang PNP sa pananambang asin pagadan ki Bay Maseda Abu asin sa sayang mister. Sigun pa ki Garcia, binabantayan ang hiro kan mga kinukonsiderar na responsable sa ambos sa sinambit ng probinsya. Pinag-aadalan man kang komisyon ang pagbabago kang mga miyembro kang electoral board asin ang pagbabalyo ni nagkapirang presinto. Ngunit ang hinihiling kang Comelec na motibo sa pamamaril iyo ang politika. Ipinahig pa ni Garcia na tinawan nila ng pigdruwang security personnel ang gabos na election officer sa probinsya kan Maguindanao na kani masiguro ang saidang seguridad. Nagdagdag pa man ang Comelec ni mga tawan hali sa PNP asin mga soldados pati na mga checkpoint sa mga kritikal na lugar tangali masiguro ang matulinong na pirilian. Alas 5:22 ang oras ngunyan. Pigsugo na ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang pagpapaluwas ni nasa 11.8 milyon na plaka para sa masunod na 4 sa 5 bulan. Kasunodikan naging direktiba mga tugang ni Transportation Secretary Vince Dizon na parikason ang pagkapaluwas ni mga motor plates. Sa ini sa pigdiskutir ni LTO Chief Mendoza sa ginibong seminar sa Plate and Registration Management Information Center o System. Ang sinambitang seminar pigkatiliran kan mga mayor na opisyal kang ahensya na may katuyan mapakaray ang proseso kang pagpaparehistro kang mga bihikulo asin pagpapaluwas ng plaka. Dagdag pa kang LTO Chief, importante ang piga-proponer na PRMIS para mas maging sistematiko asin transparent ang registration. Matabangan man kani tanganing maparikas ang pagpapaluwas nin plaka para sa mga bagong sasakyan. Sa iba pang detalles ka mga balita niya atong unyan mga tugang, balita pa mangyari sa Lado Nasyonal. Pabor ang 85% ka mga estudyante sa mga bistadong kolehiyo sa Pilipinas na mapatalisik sa pwesto si Vice President Sara Duterte, sabi sa resulta kang survey na ginibukang Century for Student Initiatives. Sa CSI survey, 1,696 sa 2,000 na respondent o 84.4% ang nagsimbag na pabor sa hapot na "Do you believe Sara Duterte should be removed from office?" Pasado sa resulta kang survey, 73.9% o 1,477 sa 2,000 na pabor ang pabor na ripaso ng impeachment trial bagong eleksyon sa Mayo. Pinanginutan kang CSI ang pagkukulistining online survey poon Pebrero 28 sa Marso 16 gamit ang
probability sampling sa sinambit ng survey. Inapod ni sinatuloy aspirant as bagong Alyansa Makabayan Chairperson Tini Casinyo na bugos campaign ang gera kontra droga ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa pinakahuring episode kansarong programa kasugma. Sinabi ni Casinyo ang rason kung taano may concern na bugos na nasambit ng kampanya kan dating presidente. Basado subot sa ginibong pagdangog sa House Quad Committee, nagluluwas na pigiribayan sa naman kan network ni Duterte ang mga drug cartel. Presente naka-detener si Duterte sa The Hague, Netherlands, huli sa kasong Crimes Against Humanity. Nakatala na sa confirmation of charges sa mabot na September 23 taon 2025. Nakabot na mga tugang sa Myanmar ang inot na batch kang Philippine Humanitarian Contingent na matamang sa mga biktima kan makusog na paglinog na nangyari sa silambitang nasyon. Ini ang kinumpirmar kang Office of the Civil Defense kasugma kung saan bako din sila nasabit ng humanitarian mission ng medical as in search and rescue mission sa mga tinamaan kang 7.7 magnitude na linog sa Myanmar. Ang contingent pinapamayuhan ni Lieutenant Colonel Erwin Diploma kaibaran ng Urban Search and Rescue Teams halis sa Philippine Army, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, Metropolitan Marine Development Authority, Department of Environment and Natural Resources, patinaman halis sa mga pribadong sektor. Tawali man sa team ang halis sa Department of Health, asin bitbitin na ang search and rescue equipment, medical supplies asin iba pa. Ipinahayag ni OCD spokesperson Director Chris Bendejo na posibleng maghaloy sa Myanmar ang contingent depende sa maging resulta kan operasyon. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang alas 5:27 ng pag-aaga. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungunan, bareta pa mga Senado Nasional. Mamaikutan mga abogado ni dating Presidente Rodrigo Duterte na dahil na makaabot sa trial ang kasong Crimes Against Humanity sa pagiman kang pagkwestiyon sa jurisdiksyon kang International Criminal Court ICC. Sa salong entrevista sa British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman sa The Hague, Netherlands, sinabi kang abogado na kukwestiyon nila ang jurisdiksyon kang ICC kay Duterte huli sa pagkalas kang Pilipinas sa Rome Statute kan 2019. Kan Marso 16 taon 2018 nagdeklara ang Pilipinas sa pagkalas sa Rome Statute ang tratado na iyo ang nagkrear sa ICC. Alagad opisyal lang na nawara sa ICC ang Pilipinas kanang talikod na Marso 16 taon 2019. Alas 5:28 mga tugang oras sa atong unyan. Sa bastante na sarong kaso ng pagadan sa pagtulod kang crime against humanity o krimen laban sa pangkagabsan. Sabi kan International Criminal Court, matandaan, gustong mahiling ni Vice President Sara Duterte ang ebidensya sa sinasabing 30,000 na mga nagadan sa gera laban sa droga kanakalis na administrasyon na basehan sa pagkasangat ng crimes against humanity sa sayang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigun sa mga human rights group, nasa 30,000 ang nagadan sa barugong war on drugs, alagad sa record kang pulisyang bilang nasa 6,000 sana. Kinontraman kan mga legal expert ang sinabi kang Vice Presidente as sinabing bakong basehan ang edad sa ICC trial.
Liwat man, tinawandong kan Lead Defense Counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman. Ang sa ng posisyon ang ICC mayong jurisdiksyon ki Duterte, hulitang Pilipinas nagkaras na sa Rome Statute bago pa man magpuon ang investigasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang, iguara kitang 30 minutos o alas 5:30 ng pag-aaga. Nagaantabi ka mo sa mga balita dito sa Kakampi Network News. Kunyang pong aldaw na Miyerkules. Diba sa mga napapagaligaw, takasuma, holiday. Miyerkules, balik trabaho, balik klase ko niyan. Kunyang pong Petsa 2 kan bulan na Abril taon 2025. Kita po pala ako sa Antabayanan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada. Good morning sa mga taga Rinconada area. Mga inabot kan na 99.9 EB-FM, asin kan 99.3 sa KM Kakampi Partido. Good morning sa mga taga Partido, sa mga coastal towns kan Partido area. Good morning. Yan po sa San Jose. Sa presentasyon, good morning. Kadawag kitang parantabay sa presentasyon sa bahikan KM-FM Partido. Kasi dyan po sa Banwang kang Karamuan, Camarines Sur. Marinagaman sa inaabot kan 91.9 BBS-FM. Haliman po digdi sa Sinod Kanaga. Sa mga taga-naga, good morning. Sa mga amay nagsasaraod gunyan. Sabi kan si mga negosyante sa market, sa mga kandidato, dahil man kang magparapang istorbo sa mga nagninegosyo. Si mga nagkakampanya, dahil kung magparapang istorbo na dyan sa mga nagninegosyo sa market. Nakaka-istorbo na ka mo eh. Imbes na ka mo makako ang boto, pagtalikod din doon, namuda ang naabot din sa mga negosyanteng naisturbukan sa inyong paara-arabrasa dyan sa merkado. Babalik kita at yan. Good morning man sa mga kantabay sa Samuyang FB Live. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Nakaantabay dyan sa may partikan MRT Caloocan, sa MRT 7 Station North Caloocan. Inukumusta niya ang mga taga dyan sa Banuan kan Guwa, Camarines Sur, Haliki, Judiski, Mendoza. Nakaantabay sa satuyang FB Live ngunyan. Balik kita sa mga bareta sa lado nasyonal, mga tugang. Pinapasiguro ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang pagkakagawa ni bastanteng bilang ng mga pulis na mabantay sa sunod-sunod na aktibidad sa nasyon. Sigun kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, apura sa panahon kang pangampanya ng mga kandidato ngunya na eleksyon, nagpo naman ang summer's vacation. Asin pag-obserbar ka Semana Santa ngunya na Abril. Ang pag-deploy subot ng bastanteng bilang ng mga pulis, iyan tanganin masiguro ang seguridad asin tranquilidad sa sinambit na mga aktibidad. Inot naman napigsugo kang PNP Chief ang pag-extend kang ordinaryong 12 oras na shifting ka mga pulis kung kinakaipuan basado sa sitwasyon sa kanya-kanya mga lugar. Bayo man tinutugutan na mag-leave, apura na sana kung emergency ang rason. Nakabandera ang heightened alert. Ang status kang bilog na PNP, dabot sabiyon 75% ang deployment kan sa endang puwersa. Nasa 76 man ang mga tawan ka National Bureau of Investigation NBI o mga special investigators na halinang nagsisilbi sa ahensya ang na-promote sa pagiman kang pagmaigot ni NBI Director Judge Jaime Santiago. Sigun sa NBI, paggali sa S1 o salary grade 18, lagi ng investigation agent 3 o salary grade 22, nasarong milestone sa istorya kang ahensya. Ibinayag ni Santiago na sa ilalim kang NBI Modernization Law, oras ang sarong salary grade 1 nagretiro ang item konsideradong dissolve. Mientras tanto, ang reclassification retroactive hanggang July 1, 2024 basado sa Section 3 kang Republic Act No. 10867 o National Bureau of Investigation, Reorganization and Modernization Act. Basado man ini ang mga ahente marasibiling back wages. Inumaw ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga pulis na marikas na nagdakop sa road rage suspect na nambadil
Asin nakairido sa apat na individual sa Antipolo City kanagtalikod na simana o Domingo kung saan saro sa mga biktima binawian ng buhay. Sigun Kilomardes ang pangyari, nagpapaili ng speed and responsiveness kapulisan. Bilisto mang kalidir kang kamera ang mga pulis na pigtawan onra sa tulos na mag-arestar sa 28 anyos na suspect na si Kenneth Alhar Bautista. Sigun pa sa lider kang kamera, ang marikas na aksyon kang kapulisan, nagtataon ng mensahe na ang krimen mayong lugar sa syudad. Mientras tanto, mga tugang, sinuspindir naman kan Land Transportation Office, LTO. Nin 90 dias ang lisensya kan driver kang SUV, asin kan driver kang motosiklo na embulto sa iriwal sa tinampo na resulta sa pamabadil sa Antipolo City. Ang suspensyon ginibog ang LTO mientras na iniimbisigaran kan ang sinambit ng kaso. Inot naman ipinasirarom sa alarma kang LTO ang sasakyan kan duwang driver na gamit kan mangyari ang insidente. Piglinaw man ni LTO Chief Bigol Mendoza na ang resulta kan sa idang ginigibong investigasyon sa kaso ang magiging basyan sa anuman na kastigo na iduduhol ninda sa duwang rider basado sa pagbalga sa traffic laws. Sinasabing pwedeng bawian ng lisensya ang duwang drivers oras na mapatunayan matindi ang nakumitir na kasalanan sa ley may koneksyon sa nangyaring insidente. Ini kay mga riders pag grupo na gadaralagan sa tinampo, una mo grabing pribilehiyo, grabing exemption, ha? Kaya duman sa mga riders, kung gusto ninyong iwas revoke, dahil magparapasali sa tinampo. Kung may mga reklamo ka mo sa mga sasakyan na iba na may posibleng pagbalga sa late traffic, ireklamo nindo kung ano ang plate number. Ireklamo sa pulis o kung na sa LTO, marikaso na bagang pag-aksyon mo niyan kan mga autoridad. Nasa lampas 77,000 na mga overseas Filipino workers ang nairestro na kang Commission on Elections na nagpapa-enroll para sa gigibon na internet voting ngunyan na eleksyon. Nagpun ang pre-enrollment kanatiligod na Marso 20 asin madura ini sagkod sa Mayo 7 kang presenteng taon. Ang mga overseas voters pwede mag-enroll gamit ang sadang saliring internet capable device voting kiosks sa mga Philippine Post o field pre-voting enrollment na naka-schedule sa mga Philippine Post. Ang mga overseas workers pwede magpagbuto gamit ang sarili nindang internet as an electronic device kung Abril 13 sundong Mayo 12. Nasa 77 na ang post ang pwedeng mag-online voting mientras tantong may 17 postman na baluta as in automated counting machines ang gagamiton, hulit na istrikto ang mga nasyon na ini sa paggamit ng internet. Katakot kani paragos man ang pag-alok kang Commission on Elections sa pagi ni Chairman George Erwin Garcia sa 1.2 milyon na Pilipinong overseas voters na magpa-pre-enroll. Hulit ang online voting and counting systems nagresibida ni mas dakol na opsyon pag-abot sa identification cards na isumiter. Pwede man nindang gamiton ang sa mga passport, seaman's book, driver's license, assignation IDs para sa pre-enrollment. Kakampi Network News. Oras ko yung matugang 6:47. Babalikan tayo dyan ang mga report. Magkano sa mga pag-iriban niya sa luwas at yan. Okay. Sige. Uya na, ang mga balita sa luwas, anti-carnapping operations, tutukan kang Naga City Police Office, ngunyan na si Mana Santa. Alam mo niya ito ang details kang balitang yan. Ali kay Maiko Garcia. Maiko. Ngunyan na si Mana Santa anti-carnapping operation. Ang saraw sa tutukan kaya Naga City Police Office, lalo na sa mga mabirahe, pasiring o maagilang sa loob ng syudad. Sa payag ni City Director Police Colonel Erwin Rebellion, makondusir sila ng checkpoints sa mga borders arog kang kinaugalian. Madali daang madeterminaran kung ang suspected karnap o involved sa illegal ang sarong sasakyan. Sa pagriki sa subuot, kansidang ORCR, hiling mo na ang ngaran ka nakarehistro parehas o partidaryo ka nagmamaneho. Apera pa dyan si mga baguan sasakyan.
Pero hanggang ngunyan, mayo pasuplaka gikan sa Land Transportation Office. Sa eksperyensya dani rebellion kana sa Highway Patrol Group pa siya. Kadakli sa mga autong day nilalag ang plaka o day nire-renew ang rehistro, ginagamit bilang getaway car o ipinapabakal na kulang ang magkakaningong papeles. Aper pa dyan si mga karhabal o kolorom na van sa inaman nahihilingon, lalo na ta si mga nasa Manila gustong magpuruli tulos alagad dahil nag-secure ng ticket, kurulang pa ang pampaserong bus. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, mga tugang parasira sa Balugo, Pasakaw, Camarines Sur, nawawarak ang Sabado padagos pang pigahanap. Mike Gravito sa report. Akaliisan halos mag-aapat na aldaw na paghanap sa saruga parasira na residente kana Barangay Balogo. Sabado ani na Pasakaw, Camarines Sur na nawara pasado alas 4 nin magahon kan aldaw ni na Sabado sa kudngunyan na ipanayhiling kan sa ing mga partidaryos maging kan mga kabuhan kan Coast Guard Pasakaw an lawas ni Wilson Salinil residente kan Barangay Balogo na unambita ng banwaan. Dinhuli kani nangangapuda na si punong barangay Rodel de Los Santos kan Balogo Pasakaw sa mga magakahiling sa lawas kanasambit ng biktima na ini anatulos ipaabot sa indang barangay kung mahiling buhay man o gadan. Pwede po digdiyo sa barangay, magpunta ka mo kay Kapitan, tapos po sa nasa Facebook po, naka-front page nga sa Facebook ni, sa social media, na sana po, gadan ugway po, kung may makahiling man po na mga parasira, asin mga baruto na nag-aagi pasiring Pasakaw na manakahiling ka mong araw kayo na tao, pag-report lang po sa samong barangay para po ma-recover makang pamilya na nag-aalag po dito. Parte kan naging magapahayag ni Kapitan Rodel de Los Santos kanini ang makaulay kan Kakampi Mo Patrol. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi Mo. Kakampi Network News. Oras yata ngayon matugang alas 5:51. Network News Network. 9 minutos na lang antes magabutang oras na alas 6. Balik kita sa iba pang detalles ka mga baretang unyan. Kinumpirmar kang House Prosecution Panel na nagkukulisir na sindaning mock trial bilang preparasyon in kaso magpuna ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sigon ki Congressman Isabel Barria Zamora, saro sa mga biyembro kang 11-man prosecution team sa indang ipipresentar ang mga testigo sa ebidensya sa kada articles of impeachment. Alagad day ini detalyado o day kani i-detalye ang sa indang maging preparasyon o presentasyon. Sinabi kang kongresista na day mang kinukonsiderar kang panel ang paghampang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, pati naman House Speaker Martin Romualdez sa gibon na trial sa ibong kang pagbanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ka mga ini. Sigun saya, ang ebidensya nasa video kan mag-live kay ito ang Vice Presidente. Kumpiyansa si Congresswoman Zamora na lalo nga kukusok ang kaso kang prosecution laban sa Vice Presidente, katakod kang nagpaparanabang listahan kang questionable mga pangaran na nakinabang sa confidential asinman intelligence funds kang Vice Presidente. Mientras tanto, mga tugang sa iba pang detalles ka mga bareta, pigbuyagyag ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang rason kang pag-apply niya ng asylum sa Netherlands. Sa sarong entrevista, sinabi ni Roque na nadiskubre niya kaya na may planong ipakansilar ang sayang pasaporte. Oras mapurbaran ang sayang asylum, matawaling opsyon si Roque para sa permanent residency o citizenship. Kanagtalikod na Marso 28, pigheras ni Roque na formal nang naresibikan Netherlands ang asylum application niya. Sigun pa ki Roque,
nung kana siyang mapuli sa Pilipinas para hampangon ang arrest order kan Kamara. Naampang si Roque sa reklamong qualified human trafficking o liman sa koneksyon kani sa operasyon kang illegal na pogo sa Pilipinas. Sa iba pang detalles ka mga balita niya tungkol niya mga tugang balita pa manggaray sa lado nasyonal. Dahil pigbabawalan kang Commission on Election Comelec ang pagbariwas ni mga kandidato ni mga t-shirt as in dulce mientras nangangampanya. Paliwanag ni Comelec Chairman George Edwin Garcia, bakong bastante ang mga dulce o candy as in bado tanganing makabakal ng boto. Alagad pagirumdum ni Garcia gamiton dapat ka mga botante ang mga natarang aldaw bago ang eleksyon tanganing kilatiso na maray kung isay ang magkakadigong ibugtak sa pwesto. Apora sa mga t-shirts as in dulce, dahil man ipinagabawal kan Comelec na magbariwas ang mga kandidato ni mga voter as in kopya. Madanay ang campaign period sa Mayo 10 apora sa Abril 17 as in 18 na Huwebes Santo as in man Biyernes Santo. Mientras tanto mga tugang, sa iba pang detalles ka mga balita niya tungkol sa lado nasyonal, nag-apilar ang Trade Union Congress of the Philippines kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tulos ipasar ang 200 pesos na legislated nationwide wage hike. Yan tanganing matawangan ang mga namanuaan na masimbagan ang pangaipo sa aldaw na pagbuhay. Ang pangapunang kan TUCP ginibo kan magparawas ang Presidente kan Pilipinas ng Executive Order No. 84 na naglalangkaw ng 200 pesos na daily allowance ka mga soldados para makapagbuhay ng tultul. Sinasabi sa SWS survey kan nagtalikod na March 2025, sumirikat sa 27.2% kan mga Pinoy na kamati ng gutom, pinakahalangkaw na porsyento makalis ang COVID-19 pandemic. Sigun sa grupo, lampas 5 milyon na minimum wage earners nationwide, mantinidong nagtitiyos, hulit alaglan sa mga ini, overwork, as in underpaid. Nag-apilar si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega sa mga Pilipinong may mga partneryo sa Myanmar. Naday paninda naapudan kasunod kan magnitude 7.7 na linog na makipag-koordinar sa sinambitang ahensya. Ini tangading ma-account ang gabos ng mga Pinoy na yaon duman asin makagibo ning magkakaligong atabang. Sa kunyang kaya, solamenteng 4 na Pilipino ang panangos na pinagahanap sa tabang man ka mga lokal na rescuers sa Myanmar. Alagad apila kan opisyal sa publiko na may mga partneryos pa sa Myanmar o sa Thailand na dahil pa nila naapudan o nakakaulay kasunod kang linog na magapod tulos sa ahensya tanganing maibalisinda sa opisyal na listahan kang Embahada kang Pilipinas na nakapasi sa sinambit ng duwang nasyon. Pwede magapod ang mga ini sa hotline number kang Embahada kang Pilipinas na nakabase sa Myanmar. Nawanan nga sa initial na monitoring mayo man na dideterminan na missing sa Thailand. Pwede man ginaray makipagkoordinar ang mga Pilipinong yaw sa Pilipinas na may partneryo sa sinambit ng nasyon na day maapudan o mahanap sa kunyan sa pagigang hotline kang Embahada na nakabase sa Thailand. Mientras tanto, nasa areglado naman na kondisyon ang mga Pilipino sa Mandalay na iyo ang pinakasentro kang dinog basado sa enot na accounting kasi monitoring kang Embahada kang Pilipinas. Kasubang maumagahon na nagbiyaya na papasiling sa Thailand ang enot na Philippine contingent na ipinadala kang gobyerno tangani magtabang sa mga biktima kamakusog na linog. Aling Thailand, badagos ang mga ini sa Myanmar kung saan ang sentro kan nasambit ng linog. Nagabot naman ang contingent kan Pilipinas para magtabang sa search and rescue operation. 2 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Paabot na report sa luwas, wanted person sa Banuang kang Gatchetorina, Camarinesor. Nadakop sa Banuang kang Calabanga. Bareta halik kay Junel Cuba. Junel.
Tayo nakasalbar sa kamot kan mga miyembros kan PNP duman sa Calabanga, Camarines Sur. Ang number 1 municipal most wanted person duman sa Banwaan kan Garchi Torina, Camarines Sur kan ini anda matiklo na maabot manda sa 25 taon na nagtago-tago anda suspek sa mga autoridad matapos na maghibo kani ang krimen duman sa Banwaan kan Garchi Torina, Camarines Sur. Alagad kasubanggi ini anda nasakuti kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP dyan sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Alas 9:30 ninda pagkabanggi sa Barangay San Vicente, Calabanga, Camarines Sur. Ang tracker team kan Garchi Torina PNP kay banan ang Calabanga Municipal Police Station iyo mismo ang nagtarabang-tabang tanganing dakupon ang suspect na pinagbistong si Alan Buena Agua iya Tabagnanda o Tapagnanda, 45 anyos sa Mayagoma, sarong businessman o negosyante kanda Barangay Bahi, Garchi Torina, Camarines Sur. Darakan na grupo kan mga autoridad ang mandamiento de aresto na pinag-issue ni Honorable Judge sa Freddy N. Balunso, ang presiding judge kan 5th Judicial Region, Regional Trial Court, Branch 63 kan Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Pinag-issue pa ang nasambit ng subpina o warrant of arrest bandang o kanda Oktubre 20, 1999 sa kasong panlulugos. Mayo nin piyansa na pinagre-rekomendar ang korte laban sa nasambit ng suspetsado kan ini matalaka na masakuti kan mga miyembros kan na PNP. Ang suspek yaon ngunyan sa hipatura kan pulisya duman sa Banwaan kan Garchi Torina, Camarines Sur mantang pighalat ang magkakadigong disposisyon na ipapataw kan korte laban sa suspetsado. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Sa mga ultimong balita ko dyan sa Radyo Nacional, inaprubaran na kang Kamara de Representantes ang kagadan na travel authority ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sigun kay House Secretary General Reginald Velasco, inaprubaran kang Kamara ang kagadan na travel authority kan dating Presidente para sa iyang biyahe sa Singapore pun April 3 sundong 21 ngunyan na taon. Sa sayang Facebook post, sinabi kan dating Presidente na ibaran niya si dating First Gentleman Mike Arroyo sa Singapore kung saan mapasalaram ini sa sarong matinding operasyon o libang kang pagbalik kan dating problema sa puso. Apo naman nakapulang paman ng pangadyon ng dating Presidente para sa iyang pamilya. Nasambit kam dating Presidente ang sayang akin na si dating Congressman Mike Arroyo na nadiscovering may stage 1 cancer sa thyroid gland as nagpasararom sa operasyon kan tarigod na Marso 18. Sinambit pa man ni Arroyo ang pagkagadan kan mister kan sayang pamangkin na si Pawi Tantuko day palang nahadoy. Kumpiyansa ang Philippine Statistics Authority na nakula ang mayatabang kang authentication services ka national identification sa para makamtan ang digital transformation sa nasyon. Sigun sa ahensya, dako na maging ambag gani sa mas epektibong paghahatod ng serbisyo publiko. Mas marikas na mabibisto ang pagbibistuhan kan sa personalidad gamit ang mga hatod ganing serbisyo arog kan facial recognition, fingerprint scanning asin iba pa. Sa sarong pahayag sinabi ni PSA Chief Undersecretary Claire Dennis Mapa, mas halangkaw ining level kan seguridad kung ikukumpara sa ibang mga ID. Sa siring na paagi, makakasiguro na day maladaya ang mga pigyagigibong transaksyon. Siniguro man kang Philippine Statistics Authority na sa idang papakarayon ng maray ang gabos kan sa idang mga serbisyo para sa namanwaang Pilipino. Kakampi Network News. Oras kunyang batugang 2 minutos makalampas ang oras na sa 6 pag-aga. Ang iba pa mga bareta sa Kakampi Network News, mapadagos at yan. Asin sa samuyang pagkabalik, ang tawianan po mga bareta ng ihatod man ka mga kakamping radyo, mga bareta ang tinipon kan DWEB FM Kamsur sa Rinconada. Mga bareta halis sa KM Kakampi dyan sa Partido Area, si mga bareta ang tinipon kan BBS FM sa Naga City. Duman sa mga nakakamali siya kan tuno ko sa kakambusis ko pansya na kong mga tuwan ta. Sakot ko niya nasa recovery pa kita. Hulikan sinapo niya itong stroke.
1 month ago na. Yan. Kaya palagos ang recovery niya to. Sana makabalik kita sa dating boses. Kaya duman sa mga naghahapot, ano nangyari nga sa boses nila Masa? Yan, epekto kan sinapo niya tong stroke. Nagtalikod na March 20, Pebrero 25, mismo sa tuyang pagbabareta sa network news, kita inatake. Kaya araw ka na yung resulta ka sa tuyang boses sa mga oras na niyo. Mabalik kita at yan sa iba pang mga bareta. Diyan lang kamo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Benny? Pabalos yun sa detalye ng mga bareta. Kunada. Palitigid at tinabigam sur at radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Pinalaya tanaan siyudad ni Iriga sa gabos sa mga malalain na gibo as naging gawikan mga nakalis na administrasyon. Argan na pangipit asin korupsyon, inintinawang doon kasudma ni Mayor Rex Cuba Oliva kan Timuan Iriga sa entrevista kan DWEB. Magigaramduman na sa pagpunkan karampanyahan para sa eleksyon lokal sa Mayo 12, ang ginagamit na kusada kan sa mga kalaban sa batalya ng politika, iyon na palayaon da ang siyudad ng Iriga. Sigun kay Mayor Oliva, ginibunakan sa administrasyon ang pagkurhir sa mga malain na na-experience kay tukan sa mga konstituentes para mawaranan mga pang-ipit asin korupsyon na halo na nagdanay sa City Hall. Kinawang doon ni Oliva na pinalaya na niyadan sila sa mga pang-ipit sa transport sector ang mga pratyenda na pinapatakot na dahil i-renewan sa mga business permit asin iba pa na tuyong ginigibo sa panahon ng eleksyon para ang mga ni mapilitan na magsuporta sa mga dating administrasyon. Apera kani ipinahig ni Mayor Oliva na naparaan na nindan ang korupsyon na napatunayan sa ginibong legislative inquiry kan sanggulang panglusod sa liderato ni Vice Mayor Edsel Di Mayawat na milyones de pesos ang nawala sa lokal na gobyerno kan siyudad ng Iriga asin iyo ang naging basehan kan sa mga isinangat na kaso sa korte asin maging sa ombudsman. Para kay Mayor Oliva, ang sinasabing krusada kan sa kalaban padatulan sa naman kan mga ini sa rason na mayo nin mga maidaklag na anuman na negatibo sa Arriba administration asin mayong pang-counter o pang-kontra sa sendan mga naging akomplishmento asin mga gigibon pakansayang administrasyon. Pinalayat na po ang Iriga sa mga panggigipit ganto sa mga kung anong mga pressure na ginigibo kaibanan ang mga tri-mobile operators and drivers pag-igwang eleksyon, ang mga paratinda dahil re-renew ang sa indang business permit, and iba pa. We have freed Iriga from corruption dahil napatunayan after the legislative inquiry conducted by the Sangguniang Panglungsod na milyones de pesos ang nawara sa kabankang Iriga, which are now the subject of cases that we filed. Mayo lang siguro sindang may daklag kung paano ninda ika-counter ang mga naginibuhan sa nagigibuhon pa pa. Parte kang mga naging payag ni Mayor Wilfredo Rex Cuba Arriba Oliva. DWEB-FF Kunada Kampi mo Network News. Dagdagan tan bareta sa lado lokal. Yaon sa linya si Erwin Pulutoy del Castillo. Orgulyo niyan kan Baao Municipal Police Station ang sa endang kampanya kontra sa mga loose firearms o sa mga badil na pasunaan mga rehistrasyon na padagos na saray-saray pa kan iba pang mga gun owners sa banwaan. Ninhuli sa pagtatapos kan bulan na Marso, saro na naman nag-gun owners ang voluntad na nag-surrender para mientras kan sa iyang kalibre 45 na pistola sa padagos ng kampanya kan kapupulisan kan banwaan na Baao sa pamamagitan ni Police Major Engelbert Lagrimas Turaldo na uplan katok sa mga gun owners na pasunaan mga rehistrasyon kan sa indang saray-saray na mga badil o mas bistado sa apod na firearms. Pansamantalang isasaray sa firearms section kan PNP Baao ang mga surrender na badil habang inaasikaso kan mga gun owners kan mga nag-surrender ang mga sa indang mga lisensya asin dokumento kan sa indang mga badil. Sarong programa kan kapupulisan para maging sarong responsable ang mga gun owners asin maibitaran man na magamit ang sa indang mga badil na nagpasuna ang mga rehistrasyon sa mga ilegal na aktibidad lalo na sa seguridad kan mga namamanwaan. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin del Castillo, Kakampi Mo.
DWEBFM. Rinconada, Kambimo Network News. Mientras tanto sa iba pang bareta sa lado lokal, mayong pagduwa-duwa asin sinserong pinalayuganin labi-labing pasasalamat kan mabalik na gobernador kan probinsya ng Camarines Sur si Congressman Elry Villaferte ang mga taga-Rinconada ninhuli sa panagos sa pagsuporta sa Senat Familia o rugnakon panahon ng eleksyon. Ininipinay kasudman ni Congressman Governor Elry Villaferte sa entrevista sa SAIA kan KM Partido BBS Nagas in DWB Camsur. Tinawang doon kanina ang gabos na laban kan mga Villaferte dahil lamang sindan pinabayan kan Rinconada. Tinawan sindan ng suporta sin pagkamot pun sa sayang difuntong ama na si dating gobernador, dating Congressman Luis Villaferte. Sa SAIA asin sa mga aki niya na sinda Congressman Mix Villaferte sin Governor Luigi Villaferte kaya yaon ang sinaghabang buhay na utang na sa enterong distrito. Ninhuli kanini, siniguro niya sa indang ibabalik nin doble o maging triple ang ayuda sa Rinconada, mientras na ini, prioridad sa sendan mga i-implementar ng mga programa sa bilog na probinsya, kaya ba nadigdihan pag-converter sa Bao Community College, nagigibo ng Rinconada State College, padagos man sagun sa SAIA, ang mga patinampon na makonektar sa Banoan na Balatan, sa Banoan na Pasakaw, kaya ba ang mga lakeshore roads na ginigibo ng Congressman Mix Villaferte sa Banoan in Bawasin, Batosin, Ibapa, aper bakan pagpatugdok ng mga community college sa bilog na Rinconada. Maski sa mga healthcare programs kan Camarines Sur, plano ninda na magpatinog din mga dialysis center sa iba pan mga banwaan, espesyalmente sigun sa babalik na gobernador na si Congressman Elry Villaferte ang sayang pasasalamat sa panawis sa pagsuporta sin pagpadangat sa inda kan mga taga-Rinconada. Habang buhay talaga kaming may utang na loob sa mga taga-Rinconada. Lahat ng laban ng Villaferte ay hindi kami pinapabayaan at hindi lang nila kami pinapabayaan, talagang sinusuportahan nila kami ng grabing pagmamahal. At magpuan sa kuyang ama, dating Governor LRB sa akin, kay Mil, kay Luigi. Kaya talagang habang buhay kami may utang na loob dyan sa Rinconada. Kita mo naman talagang ibabalik namin yan ng doble, tripling ayuda. Priority po sila mga programa. Yung Bao Community College, gagawin natin Rinconada State College. Patuloy ang tinampo ng Pasakaw Balatan. Patuloy ang mga lakeshore roads na ginagawa ni Congressman Mix sa Bao, Bato. Patuloy tayong magpapagawa ng mga colleges dyan sa Bato, Bula, Buhi, at iba't ibang lugar. Healthcare program, papatayo tayo ng mga dialysis center dyan sa Rinconada at ibang lugar. Pero specialmente lang, salamat po sa mga padagos sa pagsuporta, pagmamahal sa aming pamilya dyan sa Rinconada. Diyos mabalos talaga po. Parte ng mga naging paig kasudma, kan mabalik na gobernador ng probinsya ng Camarines Sur, Congressman Elry Villaferte. DWEBFM. Rinconada, Kambimo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWB Camsur. Ini ang sarit sana si Benny Desena. Good morning. Kampi Network News. Mabalos Benny ka mga bareta dyan sa DWEB-FM Camsur sa Rinconada area. Oras yato kanya matugang 18 na po mga lampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Isunod yato mga baretang tinipon duman sa KM Kakampi Partido. Barito naman sa mga bareta Rene Orellosa Partido. KM Partido, Kakambimo Network News. Mabalot sa kakamping June, uyan mga bareta gikadigdi sa KM Kakampi Partido. Mayonin dapat ipagaditan mga opisyal ka na Partido State University o PSU sa huma o pananakot ni Congress Arnie Pentebella na zero budget ang State University digdi sa partido kundi mabubukasan na University Annex sa Banuan ka na Tigaon, Camarines Sur. Sa entrevista kay Congressman na sinmabalik na gobernador kan Camarines Sur Elry Villaferte, pagkuman na personal na tabang ang tinato ni Pentebella sa universidad kundi kwarta ka na gobyerno kung kaya siya na mabalik bilang gobernador kan Camarines Sur. Katuwangan mga kongresta kan na Timuan na Camsur, andam sindang ipaglaban ang pagkakaiguan na budget o fundo kan na Partido State University. Sosog kay Gobernador Elry Villaferte, igwa sa iyang ipinadarang FB post ni Pentebella na kung saan sinasabi digdikan kongresta kan partido na kundi mabubukasan na PSU Annex sa Banuan kan na Tigaon, zero budget ang universidad. Nasigon kay Congressman Elry Villaferte, ang mensahe ni Pentebella sa FB, ang sarong malinaw na pananakot sa mga opisyal kan na Partido State University. O yan parte kan mga payag ni Congressman na sinmabalik na gobernador kan Camarines Sur, Elry Villaferte.
Well, gusto ko lang idagdag, nakita ko yung may nag-forward sa akin ng isang Facebook na yan, si Arnie Pentibella, tinatakot niya yung mga PSU officials na pag hindi raw magbukas yung annex dyan sa Tigahon, 0 raw ang makukuhang budget ng PSU. Sa mga taga-PSU, mga faculty officials, alumni, huwag kayong magpapatakot dyan kay Arnie. Dahil una-una, naghahambog siya na lahat raw tinulong niya. Hindi niya tinulong yun, tulong ng gobyerno yun. Hindi yun galing sa bulsa niya. At hindi niya kayang diktahan ang budget ng PSU. Dahil kami, ang mga congressman nakakampi ng Team 1, kukontrahin po siya sa Kongreso. Basta kami, panalunin niya si Marco Gumabaw, ang grupong Team 1 Kamsur, Bicol Saro, hindi lang natin papatuloy ang budget sa PSU, dadagdagan pa natin, papagandahin pa natin. Ang programa sa mga kaubenan na sinedukasyon ang sarot sa mga prioridad kan gobyerno provincial kan Camarines Sur na sigon kay Kongresista Eri Villaferte. Mabalik bilang gobernador kan Camarines Sur inian sa iyang papa kusugon asina mas pang papahiwason. O asina mas pang papahiwason sa sayan na pagbabalik bilang gobernador kan Camarines Sur. Na persa ang gobyerno provincial kan Camarines Sur ang igwanin 18,000 na mga scholars. Magkakaigwa pa dugang na mga community college na konsain. Sa presente padagos-dagos naman ang konstruksyon kan community college sa Banuan kan San Jose, asin Lagunoy, Camarines Sur. Asin sa limaloy na panahon ang napagpapakonstruer kan Governor Mariano Villaferte College sa Banuan kan Goa, Camarines Sur. Kakampi mo partido. Network News. Sa iba pang barata, tulong East Coastal Barangay, kan Banuan ni Lagunoy, Camarines Sur. Binisita kan Timuan Lagunoy ka Subanggi. Nilo Oriana sa detalyas kan barata. Tulong mga barangay sa East Coastal Kambanwaan ni Lagunoy, Camarines Sur ang pinagbisita silang pinagkondusiran ng political rally kan Timuan Lagunoy ka Subanggi na mismong pagpaginutan kan pambato sa pagkalkalde kan sinabitang grupo na si punong barangay Manny Bibot Mona. Inot na pinagkondusiran kan sinabitang political rally iyon barangay kan San Sebastian kung saan iniginibos at tubahan kan barangay hall asin man pinaglusuman kan mga residente sa sinabitang venue. Kasunod kay ni ang barangay kinahulugan Siriman ang barangay Umalo na parehong pinaggibuman sa indang mga social halls asin Siriman sa barangay o siring kang barangay San Sebastian nagrusuman ang mga residentes digdi tangani sa naman ng dangugon asin man ang tabayanan na analisaron ang mga programa asin man mga plataforma di gobyerno kan Timuan Lagunoy. Intirong ganado ang pangampanya kang grupo kan Timuan Lagunoy huliman sa pinagpapahiling na suporta kan mga konstituentes kan sinabit na mga barangay na intirong nagguhurot asin nagkukuraho naman ang pagbabago sa liderato kan sinabit ng Banuan. Liwat tinuan doon ni punong barangay Manny Bibot Bunan ang sa indang mga programa na tuturong tuwangan tangani na maguswag ang Banuan siring man ang mga namamanuan digdi kabali na ang mga programa sa edukasyon, salud pang kabuhayan asin man turismo. Ipinag-orgulyuman kay ni ang sa iya mga pagiriba sa konseho na may kakayahan asin man kalidad na mag-servi sa Banuan hulita ang mga inianas mga graduado asin mga titulado ang Timuan Lagunoy ni na mga kandidato sa pagka-konsyal iusin na dating konsyal Jose Alfon na dating man ang municipal accountant Ryan Bigdas, Estuidi Ita, Dante Buena Fe, Binjo Favinera, Rick Padayaw at Tony Irene Pasa asin man si Renan Rosero. Mientras tanto, ang pagkondusir kan Timuan Lagunoy kan sinambit ng barangay asin political rally ang suportado kan Timuan Kamsur sa liderato ni Congressman Elry Villaferte na mabalik gobernador kan probinsya ng Camarines Sur, Vice Governor Sal Fortuno Jr., Congressman Marco Imperial Gumabaw, asin man si board member Biyong Panuelos. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Nilo Oriana Marinaga. Kakampi mo partido. Network News. Baga titaripon nga kan na Timuan na Kamsur, Timuan na San Jose. Asin kan gabos na mga lideres asin na suportadores sa gikan sa tulong nga barangay kan na San Jose. Kasud nagidaang matrayumpo. That's Prado sa detalyas kan barata. Naging matrayumpo ang ginibong meet and great ang bilog na grupo kan Timuan Kamsur sa panginot ni Governor Elry Villaferte, Vice Governor Sal Fortuno Jr., Congressman Marco Imperial Gumabaw, asin na board member Biyong Panuelos. Kaibaan na Team 1 San Jose sa panginot ni Mayor Maymay Pacamara, Vice Mayor Archie Valencia, Municipal Councilors Jerry Budulio, Enting Borse, Notnot Chavez, Kuya Bob Rotario, Capra Lopo, Yuri Gasga, Venus Anuelos, asin ka pa Juji Pilapil sa mga solidong leaders, asin mga supportadores,
Sigon ki Mayor Maymay Pacamara, siya naugmangray asin overwhelmed sa padagos na pinapahilingkan Barangay Sabang, Minuro, asin na Barangay Dulo, ana bilog na suporta sa Team 1 San Jose. Malinaw na programa sa salud, edukasyon, agrikultura, turismo, asin na pangkabuhayan ang maasahan sa grupo kan Team 1 San Jose. Pinasalamatan Mayor Maymay Pacamara, si Kap Wilmot Panuelos, Kap Nelson Oco, Kap Gineta Gobat, asin mga lidres sa kanya-kanyang barangay na pinanginutan ang sinambit ng pagtitiripon. Siring man sa iyaman na pinasalamatan na si ABC President Raputo Chavez, dating konsyal, asin na Vice Alcalde Eli Imperial, dating konsyal Ronelo Milante, asin man si dating konsyal Jacinto Borsi Jr. na presentiman sa nasambitan ng pagtitiripon. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. Kakampi mo, Partido Network News. Sa ultimo niya ito na barata, mas pinaurog ka na Timuan na gawa na ana manera ka na sindan na kampanya para sa pabuto na May 12, 2025 election. Ini ang gibon sa pagi ni House to House campaign na sinurulay-ulay sa barangay o political caucus. Imbes na magkakondukta ng campaign rally sa mga barangay, nagtutubod kaya ang Timuan na gawa sa pamamayo ni Alcaldesa Raquel Slim, asin na Vice Alcalde Alex Camacho, nasa pagi ka na sa hindang pinagadaptar na sistema ng pangampanya sa hindang masinsina na makakaulay ang mga tao sin mga kapag paabot manin mga kaputan ang mga namamanuan urog na ang mga maburuto sa mayong niya na taon. Dapit sa hindang birbitbit na plataforma ni gobyerno asin ang 7-point economic agenda kana Timuan na gawa. Sa kampanya kana Timuan na gawa, na mismo nga nailing ka nagbabaretang ini sa mga barangay na pinagbibisita kan grupo, nagkapirang venue sa barangay ang pinagkukonduktanin caucus o urlay-ulay sa barangay, asin digdi pinaglalatag ka na Timuan na gawa ang sindan mga kaplanuhan na nakapalaman man sa 7-point economic agenda ka na sinambitan na grupo. Parte digdi yun na kinakagat ka mga botante na plataforma di gobyerno kang grupo, na iyon pagbubukas ka na Partido District Hospital, na proyekto ka na gobyerno provincial kan Camarines Sur, na di mabukas-bukasan ni Duli sa pagulang ka nakalis na administrasyon asin presente nagpapadalagan kan lokal na gobyerno ka na banuan kan gawa Camarines Sur. Pagpapakonstruer ng merkado publiko, pahiwason ang programa kan bawasa para sa baratong tarifa para sa malinig asin salbadong inumon na tubig. Kakampi mo, Partido Network News. Kakampi nga Junior ang katripunan kan mga barata. Gikanigdi sa KM Kakampi Partido. Ang nagatod sendukan mga barata. Ang sinupulingkod Rene Orellosa, Mabalos. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat sa KM Kakampi Partido. Oras yato kayo matugang alas 6:28 na po ng pag-aaga. Isunod na mga baletang tinipon kang BBS FM sa Naga City. Para naman sa mga baleta, Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi kakamping Jun na uyaman ang mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Nasa kondisyon na sa isip ka na mga taga dyan sa Banwan kan Libmanan Camarines-Sur, napon pa kan panahon ni LRB sagkod sa panahon ni Gobernador Luigi Villafuerte ang tatabang sa Libmanan iyo and mga Villafuerte. Dakul na mga pusog na mga politiko nagpurbara na pabagsakon ang mga Villafuerte alagad sa katapos-tapusi Villafuerte paman giraray ang namamayagpag sigun ki Mayor Jess Camara na anda busis kan Diyos iyo an busis kan mga namamanuan an busis kan mga namamanuan iyo man an busis kan Diyos asin ini yaon sa mga Villafuerte an 75 na barangay kan na Libmanan Camarines-Sur nasa kondisyon na ang pag-iisip na ang magana na gobernador iyo si Congressman Elry Villafuerte asin sa congressman sa 2nd District kan Camarines-Sur iyo si Gobernador Luigi Villafuerte. Overwhelming ang suporta kan mga taga-Banwaan kan Libmanan sa Team 1 Camsur uya si Mayor Jess Camara kan Libmanan. Well, ang tao po nasa kondisyon na ang isip. Nagsasabi nga niya ako sa inda na
ang paglibot mi po bilang respeto as in kay puan ipaabot sa tao na puon pa po ki LRB Luis R. Villaferte ang nagtatabang po sa banwaan ng Libmanan Villaferte. And kadakol po nagbatikos, kadakol nag-attempt na rumpagon po ang liderato kang Villaferte sa Camarines Sur. Pero honest na po baga, dahil tanaon ng biton, mga pusog, antigong politiko sa Camarines Sur, honest po, nagtumang sa Villaferte. Pero at the end of the day, Villaferte po, nangangahulugan pong ining Vox Populi, Vox Dei. The voice of God is the voice of the people. The voice of the people is the voice of God. Na talagang Villaferte po. Kaya ngunyan, kondisyon po ang isip kan 75 barangays na magana po sa Libmanan. Overwhelming po na gobernador. Iyo po si Governor Elry Villaferte. Same with Congressman po. Sa 7 banwaan, kami po, mga incumbent mayor, talaga pong nahihiling mi po na overwhelming ang kapangganahan ni Congressman Luigi Villaferte. And partiyan kan mga payag ni Mayor Jess Camara kan banwaan kan Libmanan Camarines Sur sa ibong nalado kan na magrally ang grupo ni Bong Rodriguez asin na Permin Mabulo sa Libmanan dakul an mga naandal ulita sa paghahuna kan na mga residentes kan Libmanan na nagbalik na naman ang COVID. Ulita nagtatarahob kan sa indang mga lalawgon ang nag-iiba sa rally ni Rodriguez. Ito pala na nasusupog na magpabisto ta didikit sa naan nag-iba. Asin ang pigpapailing sa video iyo itong tinututukan kan kamera ana mga inarkilang mga truck asin mga jeep kan kampo ni Rodriguez asin Mabulo na mayo maninlaog nin tao ulit didikit sa naman sinag-iba sa rally dyan sa banwaan kan Libmanan asin nakatahob pa an sa indang mga lalawgon. Uya si Mayor Jess Camara kan Libmanan. Yun po, nahiling naman po sa digdi sa Pamplona, hindi lang kita nakakalakaw. So, pero dangog ko man nga, maski sa ibang banwa at human. So, dakulaon po talagang dahil naman yan may ririro base sa reaction ng mga tao every time na may mga visitation. So, dyan pa sana mamamati na. So, dakulaon na porsyentahe ang siguro mas sabitang sa pag-welcome pa sana. Iyon na yan, dire-diretso na yan sa pagkapangganahan. So, dakula po digdiyo. Lalo na di sa Pamplona. So, dahil po talaga digdiyo na agrabyado or nadidihado ang pamilya Villaferte. Pero naman po digding lamang. As di pa kanto, ki Kong Louie, ki Duba Migs, ki Kong El Rey. So, gusto, pamilya Villaferte, nakasapotang Pamplona. Iyo po. Partikan mga paayag pa ni Mayor Jess Camara kan Libmanan. Mientras tanto, pinailing naman kan mga residentes kan Pamplona, Camarines Sur an sa indang pagpadangat sa pamilya Villafuerte ki Congressman Elry Villafuerte na nagbabalik gobernador kan probinsya kan Camarines Sur asin man ki Congressman o ki Governor Luigi Villafuerte na nagkakandidato bilang Congressman kan 2nd District kan Camarines Sur kan nagtalikod na Lunes and Pamplona, iyo ang pigdumanan ni Gobernador Luigi Villafuerte, kandidato bilang congressman kan 2nd District kan Camarines Sur sa pag-house-to-house campaign kay niya kan Lunes. Pinagapayag na mainit asin pigsabat kan mga taga Pamplona, Camarines Sur dakul ang voluntaryong nag-iba para ibahan ini sa paglibot-libot sa banwaan kan Pamplona. Sinabi ni Mayor Dennis Imperial na sa pagpuon pa sa nakang kampanya nahiling na asin na mati na ang kapangganahan ninda Congressman Elry Villafuerte bilang gobernador asin bada Governor Luigi Villafuerte bilang congressman kan 2nd District kan Camarines Sur urog na dyan sa parte kan Pamplona na ipinamati ang suporta sa pamilya Villafuerte puon pa sana kan panahon ni LRB. Uya si Mayor Dennis Imperial kan Pamplona, Camarines Sur. Pansarong aldaw po, nag-rally sinda, kadakol po nga sa kung nag-upod. Ano nga digdi Mayor, nagbalik na naman ang COVID-19. Ayun po, nyaon tama po itong amay na pagbisita ni Congressman Luigi Villafuerte sa Pamplona. Ano po, halos diriglaan lang si, very na-surprise kami niya na pagkaaga. Dahil talaga, yun magayon ki Congressman Luigi, mahilig siya sa mga surprises. Kaya magayon po siya, nag-ikot po kami. Amay kami, alas 6, before 6, nag-start na kami mag house to house. Kaya po nga dito,
bigla araw mo naman po digdi sa Muya, pag may mga nababerataan na may mga bisita, so mabilis lang magkalat ang informasyon. So pag lalo na pag ang pamilya Villaperte ang nagbibisita, so madali ang nindang naaraman. So ang ang pag-welcome, so talagang 100% na nakasuporta ang Pamplona. So house to house po kami ngunyan, part kang campaign period din. So, hindi po kami sa poblasyon Pamplona. Party kan mga payag ni Mayor Dennis Imperial kan Pamplona, Camarines del Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nawawarang pangaran sa voters list kanda Comelec Naga pigpaliwanag. Buyit Padere sa detalye. Pig ako ni Comelec Officer Attorney Mike Julia Jr. kan Comelec Naga na igong nagkakaperang mga butante ay nagpasiring sa indang opisina. Huli sa nawawara sa indang pangaran sa voters list. Sinabi ka ini na tulos nindang pig-verifika asin ini na pag-araman ang rason kan pagkawara sa listahan kan mga butante asin ni-discovery na dahil ini nagburoto na nagkakaperang bisis asin iba pang isyo kung kaya hinali ang pangaran nila kan komisyon. Madali man na napapaliwanagan ang mga butante asin pig-abisuhan kung ano ang maray na gibuhon arog kan magparehistro giraray para liwat na makabuto. Para sa BBS News, Buyit Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. 23 milyones pesos na Pampa Irrigation Project na National Irrigation Administration dakulang tabang sa mga parauma sa gain sa Asin Milaor, Camarines del Sur. Darrell Banyas sa detalye. Na-turn over na ka National Irrigation Administration digdi sa Bicol ang San Roque, San Jose Pondado Pump Irrigation System sa Barangay Sampaloc diyan sa Banwaan kan Gainsa sa tabang kan irrigation facility na ini makakapagtanom na ang mga parauma sa panahon kan tig-init na dati dae ang mga ini magibunin huli sa kakulanganin patubig na pag-araman na kan taon 2019 kan po na ilaag kan niya Camarines Sur Irrigation Management Office ang San Roque, San Jose Pondado Pump Irrigation System na maawat mapatubigan ang nasa 184.69 hektarya ning kaumahan sa Barangay Sampaloc asin man namwat diyan sa Gainsa asin mga kaumahan man sa Barangay San Roque asin man San Jose sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur. Mientras tanto, inasiguro ka na ni Bicol sa panginginot ni Regional Manager Engineer Gaudencio De Vera na padagos na maalalay ang Sena Opisina sa mga pangaipukan mga Irrigators Association tangarig na padagos paman giraray na mapamaray an ani asin ganar kan mga paraumang Bicolano. Para sa Kampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang barata, magbalunin dakulang pasensya, pakumbaba asin man da pag-intende para maiwasan da an iriwal sa tinampo. Boss O. Kaisminda sa detalye. BBS. Ipinahayag kang naga City PNP na maiwasan ang iriwal sa tinampo lalo na ako na nagkakagirit-gitan mas maray na magbalon ni na pahingurag na pasensya asin na disiplina sa tinampo. Diba? Na maruruwin yung intention mo to go in the province that you will spend vacation with your family tapos hahaluan mo ng init ng ulo, nadidipit ang purpose. So magbaon ng maraming pasensya. Magbaon ng maraming pasensya ng magbaon ng disiplina, magbaon ng road courtesy kasi lahat naman tayo gusto makauwi, di ba? Tsaka magbaon ng pagkain, baka gutom lang kasi kaya nagkakaroon ng road. Party ka naging pahayag ni City Director Eroin Rebellion sa pahayag kaini sa mga taga-media. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel, mga pagkariban dyan sa BBS FM. Oras yata ko niyan, 6:38.
Mabalik tulos kita at yan sa mga ultimong balita. Kakampi Network News Network News. Kakampi Network News Network News. Ng aeroporto naman sa probinsya ng Pampanga. Inutama na pigtalaan kan kaap sa naram kan DOTR an Marso 30 ngayon na taon ang bagong ruta ka mga aeroplanong turboprop arog kang halin sa Naga Airport duman sa Clark International Airport in Bisanaia sa Manila. Alagan huli sa mga espersos ni Congressman Elry Villaferte as in Governor Luigi Villaferte. Dagos nang nakansilar ang sinabit ang plano huli kan baging epekto kani sa turismo asin ekonomiya kang probinsya. Asin ang posibleng dagos ng pagkagadan kan Naga Airport dyan sa Banuan kang Pili Camarines Sur. Rason kaya dinangog mismo kang presidente kang Pilipinas kang ini magbisita sa Camarines Sur. Asin pa pag-ulay sa sekretary kang DOTR para personal na iapilar ang dagos na pagkansilar kan sinambit ng plano kaya ngunyan dagos panggiraray ang biyay ka mga aeroplanong turboprop na may rutang Naga-Manila vice versa. Uya si Congressman Elry Villaferte. So, gusto ko lang linawin at tayo nag-esferso na yung Clark Naga hindi natuloy, di ba? Dahil kami nagporsige, nag-letter, nag-request, hindi lang puro hambog sa nakagaya niyang ginagawa ni Legasyon. Na hindi, paano niya mapopostpone yan? Hindi nga siya kilala ni Vince Dizon ng DOTR hindi nga niya kinausap di ba? So tayo, kahit sinong decision maker dyan, secretary, sinasabi natin. Si Presidente nagbisita sa RDC, sinabi natin. So, good news yan, ibalita nyo kasi tuloy po ang flights ngayon. Dapat wala na. So, orgulyo ko sabihin na dahil sa esferso namin yan na nagkasararo kita. Kakampi Network News Network. Parte yan ka mga paig ni Congressman Elry Villaferte sa day pagdagos kan Naga Clark na biyay kang mga saralit na aeroplano halid dyan sa Naga Airport sa Banuan kang Pili Camarines Sur. Mientras tanto, nag-agi sa halabang proseso bago tinanggal asin pigribayan bilang representante kang Bicol Saro Party List duman sa Kamara ng Representante si Nick Inciso. Kabaliktaran kang ipinapanakop na siya nag-resign. Sa paniwarang kasugba ni Congressman Elry Villaferte, talagang tinanggal sa Bicol Saro si Inciso. Taapisar mayo nga ining performance duman sa Kamara. Ang tagamang pundo kang Bicol Saro ipinapabakal pa sa mga kontraktor para sa sayang dilensya asin dinadara sa ibang lugar imbes mga proyekto dito sa probinsya kan Camarines Sur. Matandaan si Inciso nagkakampanya ng unyan para sa kandidatura ka mga kalaban ni Congressman Elry Villaferte sa pagka-gobernador sa paabuto na eleksyon. Alagad si Congressman Elry Villaferte dahil lamang siya apektado hulita ang mga iniibaran ngunyan ni Inciso sinda-sinda sa naman nagrurulukuhan. Di man tayo apektado dyan. Mas marangani maglibot siya, siraan na niya ako dahil nahiling kang tao, na maraot siyang tao, desperado. 2 beses nagdalagan niyang party list sa ibang party list daog bagayan, nakimahirak sa kuya, yan kung pwede ko konsiderar. Sabi ko, sige, pagbigyan ka, sabi ko, basta siguraduhin mo, mag-perform ka, magigos ka, at kapos ng mga programa, proyekto ng Bicol Saro, ilag mo sa Camarines Sur. Ang ginibo niyan, wala pang ilang buwan. Binenta sa mga kontraktor yung mga proyekto. Kaya tinanggal namin yan. May proseso ang pagtanggal. Ang una, sasabihin mo sa COMELEC, natanggal na siya. May proseso yan. Pangalawa, kailangan i-approve ng speaker yan. Umabot ng 3 buwan yan. October nag-umpisa yan. Kaya nung December, tatanggalin na siya. Nakita mo, nag-text yan. Yes. Nag-text sa akin yan, nagmamakaawa, nakita mo kung babasahin mo, gagawin niyan lahat, nagsusorry siya. Ba't siya magsusorry kung wala siyang kasalanan? At ba't siya magmamakaawa kung hindi siya desperado na alam niyang may kasalanan siya? Alam naman niya yan, eleksyon lang kasi ngayon, siyempre, gagamitin siya ng ibang mga kasakalaban natin na sila naglulukuhan dahil may party list yan si Inciso, may party list man yan si Rodriguez, may party list man yan si
si Ligason, kanya-kanya silang party list, sila sa isang tablado, naglulukuhan baga. Kami, Team 1 Kamsur, isang programa, isang pangiturugan. Pati ang kamapay ni Congressman Erly Villaferte bilang reaksyon kay Nick Inciso. Ang butso yun, iribanan ang mga magkaparehas ngunyan, mga dilinsyador. Balita na sa luwas kang Pilipinas, ngunyan. Posibleng maglangkopam bilang kamanganagadan sa pagtama kang 7.7 na magnitude na linog sa Myanmar asin maging sa kataid na nasyon kang Thailand. Uli kani kanakol pang panagos na hinahanap kang search and rescue operation sa halos sa mga nagkagarabang edipisyo darakan na makusog na paglinog asin aftershocks. Sumerikat na matugang sa 2056 ang kumpirmadong nagadan, mientras tantong haros 4,000 man ang nairido pero sa haros 300 na nawawara. Uliman tarang arabutan lang bilang kang nagdadakol na bilang kang casualties darakulan sa sarong lugar inilulubong ang mga bangkay hulimang kambanta sa salud kaya pinuna na ang pagdara sa Sagaing Cemetery. Sa kada sarong lubungan, 10 bangkay ang pigkakanigo para lang mailubong ang mga ini ngunit mayong bastanting espasyo asin ang iba dinadara sa crematorium. Kakampi Network News. Mga tugang yara po mga baretang sundan tabayaran sa Kakampi Network News sa Biyerkules Gunyan, Abril 2, taon 2025. Mga bareta na tabayaran live sa 99.9 WEB FM Kamsur sa Rinconada, 99.3 KM Kakampi Partido, asinman sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Naantabayaran man kita via FB Live, alipunigis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City, kay banang kusikin Palma sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagantabay sa kung sumasunod niya itong pagkatuning amin ng mga baleta on-air, online, digdi sa Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. Kakampi. Kakampi Kamsur.